Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tao with evidence. Naku po, pumanig ang Korte Suprema laban kay PRRD. Meron na talagang hustisya sa Pilipinas. Ngayon kabibig, naglabas ang Korte Suprema ng kanilang ito kabibig, nilabas ng Korte Suprema ang kanilang tungkol kay Kian. Nilabas yun nila. Ito, Korte Suprema pinagtibay ang hatol laban sa mga pulis sa kasong pagpatay kay Kian de los Santos. So it means hindi kasama si PRRD. So hindi sangkot si PRRD. Kasi baka itong si Kian de los Santos, itong si Kian ba? Itong si, ano tawag dito? Si Kian de los Santos palaging ginagamit ng mga makaliwang grupo. Palaging ginagamit sa mga poster, sa mga isinisigaw, hostisya para kay Kian, tapos ikukunik nila kay Pangulong Duterte. And I'm sure, itong si Kian de los Santos na kaso, and I'm sure na-submit nila ito sa ICC. And I'm sure, maybe isa ito sa mga di umano'y witness nila. Paano ngayon ang Korte Suprema na nagsabi na hindi kasali si Duterte dyan? Paano yan? Kung isinali na itong kaso ni Kian sa ICC, mapahiya sila. Ang Korte Suprema na ng Pilipinas ang nagsalita. Ito ha, share ko kabibig ha. Baka sabihin nyo naman gawa-gawa ni kabibig yan para pagtakpan si Digong. Basahin natin. Ito Yan. Korte Suprema pinagtibay ang hatol laban sa mga pulis sa kasong pagbatay kay Kian de los Santos. Pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol laban sa tatlong pulis sa kasong pagpaslang sa 17 years old na si Kian de los Santos sa isang operasyon laban sa, alam nyo na kung ano yun, di ba? Sa lungsod ng Caloocan noong 2017. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Joseph Y. Lopez, idineklara ng ikalawang dibisyon ng Korte Suprema na guilty sa kasong, alam nyo na, sina Police Arnel Juarez, si Pereda at si Cruz. Hinatulan sila ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taon na pagkakakulong at inutusan magbayad sa pamilya ni Kian ng 275,000 bilang danyos. Ngayon pa man, binago ng Korte Suprema ang parusang ipinataw ng Regional Trial Court at ang Court of Appeals sa pamamagitan ng pagtanggal sa pariralang without eligibility for parole. Ipinapataw lamang ang ganitong kondisyon kapag may mga pangyayaring nagbibigay katwiran sa parusang kamatayan na hindi naman napatunayan sa kasong ito. Yun mga kabibig ha, yun ang nangyari mga kabibig. Natuklasan din ng Korte Suprema na sadyang dinala ng mga pulis si Kian sa isang liblib na lugar at inilagay siya sa isang kalagayang walang kalaban-laban na nagbibigay daan para maisagawa ang krimen na walang hadlang at matiyak at matagumpay ito. Hindi pinaliwalaan ng Korte Suprema ang pahayag ni Juarez na ginagawa lamang niya ang kayang tungkulin. Binigyang diin ng Korte na hindi maituturing na karaniwan sa ganitong operasyon ang pagtsugi sa isang minoridad at hindi rin kasama sa pagpagtsugi sa pagganap ng tungkulin. Yan kabibig ha. Tingnan nyo na ha. Ito ang komento ng ating mga netizen. Supreme Court PH hope there's an open for new reviews. There's hope in living that not here might in the heavens cradle. God is forgiving. Why can't we Human Rights Watch? #Supreme Court PH. Thank you, Lord. The justice is served to the soul of the victim and his beloved family. May the justice system be always fair and serves the community with consensuous act. May justisya naman pala sa Pilipinas, pili nga lang. Yan kabibig. Ito So yun kabibig. Yun na nga ang sinasabi natin. At sabi naman ni Senator Robin Padilla, mga kabibig. Ito ang sabi ni Senator Robin Padilla hinggil sa issue na ito, lalo na kung posibilidad na nagamit ang kaso ni Kian sa ICC. So ito ang sabi ni Senator Robin Padilla. To the International Criminal Court, the Philippine justice system is working now and it has always been working. I know this is not as theory,
but through lived experience. I was once a prisoner under our own laws. Let this stand as proof, as evidence, and as a wake-up call to our prosecutors and judges of the ICC. O, tingnan nyo. O, di ba? So, tingnan nyo, kabibig. Yun ang komento ni Senator Ben Padilla. Ito kabibig. Senator, di pwede sa Pinas i-hearing sa tatay kasi wala siyang kaso dito. Doon siya kasi dinamanda ni Trillanes sa ICC. Basic yon. Bakit tahimik ang SC sa petisyon ni Kitty Duterte tungkol sa kay PRRD? Masyadong selective din ang Supreme Court. Ito yung napakalaking pagkamali ng administrasyon ngayon. Isinuko na lang nila ang dating Pangulo sa ICC para mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Kian. Paano yan? Ngayon gumana na ang batas dito sa Pilipinas, nahatulan naman ang may sala simula pa noong 2018, tapos pinagtibay pa ngayon ng Supreme Court. Ano ang naging reaksyon ni Konti nito? Tama ka, Idol Senator Ben Padilla, yun na nga nangyari kay Kian, hindi po utos ni PRRD yun. May lapses talaga ang mga pulis na yan. Nakakaya yung justice system natin, pinangunahan tayo ng ibang bansa. Nakita mo ba ito, BBM? Dapat siya ito ang magsabi, hindi yung SSS loan sinasabi niya. Oo nga, no? Si BBM, no? Palaging active sa mga impormasyon. Parang reporter na ngayon si BBM. Diba? So yun kabibig, yun ang nakita ni Senator Ben Padilla at parang this is a reminder to the International Criminal Court na ang justice system sa Pilipinas ay gumagana at palagi itong gumagana noon hanggang ngayon. At sana hindi sila manghimasok kasi wala naman silang karapatan sa Pilipinas. At the same time, ang Pilipinas ay umalis na sa hindi na membro sa ICC. Kaya huwag na kayong magpaka-epal ICC. Tingnan nyo ngayon, sinupal pa kayo ni Trump, na-sanction ng ibang mga huwes. So ano pa bang gusto nyo? Ito ay isang another pagsampal. Hindi lang sa ICC, kundi yung mga prosecutors ng ICC sa kaso ni PRRD. Hindi nga natin alam kung anong kaso ni PRRD. Sa mga prosecutors dyan, tingnan mo, pwede nyo ba itong gamitin? Well, pwede itong gamitin ni Kaufman. Diba? Pwede itong gamitin ni Kaufman panlaban sa prosecutor kung gagamitin nila si Kian as isa sa mga maybe members of the family of Kian na isa sa mga witnesses. Pwede itong gamitin ni Kaufman para isampal sa kanila. Eto ang desisyon ng Korte Suprema. Pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Regional Court. Paano yan? Kasali ba si PRRD yan? Hindi. Ito kabibig ha. Meron akong nakitang video noon na talagang grabe pala ang pagtulong ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamilya ni Kian. Opo mga kabibi. Ito muna ha. The justice system in the Philippines is working. The ICC case against PRRD is all politics. Traidor si BBM. Proof. Supreme Court has affirmed the conviction of police officers who killed Kian de los Santos in 2017. Mismong si PRRD ang nag-promise sa mga magulang noon ni Kian when they visited Malacanang that justice will be served. They were so thankful to PRRD at that time. Pero bakit bigla silang, ito yung video noon na bumisita ang parents ni Kian. Saldi and Lorenza de los Santos thanked the president for guaranteeing that the case of their son will be conducted in a just and fair manner. President Rodrigo Roa Duterte met with Mr. Saldi and Mrs. de los Santos, who asked for an audience with him, help in Malago Clubhouse, Malacanang Park, Manila. The president expressed his deepest condolences to the couple for the death of their son and assured them that justice will be served. Tingnan niyo kabibig, he added that he did not go to their son's wake due to the pending investigation. Tingnan niyo kabibig. Yan, kita niyo naman ang video kabibig, no? So, saan yan? Saang parte na kung saan, walang pakialam si PRRD, na happy si PRRD sa nangyari ni Kian. Hindi naman, kinausap ni PRRD, nabigyan ng justisya si Kian, ngayon pinagtibay naman ng Korte Suprema, so saang parte na si PRRD ay guilty sa nangyari ni Kian? Saang parte kung saan nakikita natin na si PRRD ang nag-utos para itsugi si Kian? Diba? Yun na nga kabibi, ang mahirap sa mga kakamping dyan. Gusto talaga nilang ipakita
At gusto talaga na nila sabihin na si PRRD ang nasa likod sa pagkatsugi ni Kian. Tingnan niyo ngayon, anong sabi ng Korte Suprema? Mayroon bang binanggit na pangalan na PRRD doon? Wala. So pahiya kayo. Pahiya na naman sila mga kabibig. Di ba? So, yun kabibig ang ating Lislibak-libak for today. Ano ang iyong komento hinggil dito? For me, magandang magandang flow ang nangyari ngayon. Posibleng magamit ito ni Attorney Kaufman na ipakita sa ICC na tingnan nyo, kaso sa Pilipinas na pilit dinadamay, na pilit pinagbibintangan sa Pangulong Duterte, pero basahin nyo ang sabi ng Korte Suprema ng Pilipinas, walang PRRD ang kasangkot. Yung mga pulis, meron na silang nakasuhan na, tapos meron na silang hatol, di ba mga kabibig? So, ano ang yung reaction to mga kabibig? Is this a positive sign na posibleng makakalabas na si PRRD? Sana magbukas mata na ang mga taga-ICC. Sana hindi sila magpalamon sa pera. Sana gagamitin nila ang truth and justice na talagang fair. Kasi mahirap naman. Pero sabi ng iba, nako, yung ICC, nangangailangan ng pera yan para pang finance. Nangangailangan yan ng malaking pera para pang sahod. Alam niyo naman, yung iba dyan, na sila, na tawag dito, na sanction sa US. So natural, saan sila kukuha ng pera? Edi sa mga tao ng ibang bansa na alam nyo, pwedeng mahut-hutan nila. Uy, grabe naman kayo. Huwag kayong masyadong judgmental. Hindi pa natin alam kung ano talaga ang takbo sa nangyari ngayon. So sana ma-actionan na rin ng Korte Suprema yung petisyon ni Kitty Duterte hinggil sa mapauwi ang kanyang tatay Digong dito sa bansa natin. Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.